Nandito tayo ngayon para mahanap at kausapin ang espiritu ng nawawalang raket, nawawalang gana, at nawawalang jowa. Sino kaya ang makakatulong sa atin? My dear subscribers, nahanap ko na. Hindi na nawawala ang mga espiritu ng nawalang racket, nawalang jowa, nawalang ganda. Nahanap ko na sila. Ria Antonio! Yay! Donna Carriagan! Woo! And Alora Sasan! Yay! I started as playing the best friend roles. Okay? Best friend roles or alalay or sidekick. Yan yung mga unang roles na binigay sa akin, which I really enjoy up to this day. So bakit ko sinabing hinahanap ko ang espiritu ng nawawalang racket, nawawalang ganda, or nawawalang jowa? Kasi most of the time, ganyan yung tinutulungan nating mga bida. Yung mga best friend na hindi natin kamukha, okay? Oo nga. Na yung mas girl, so sila yung nawawalan ng jowa. Sila yung nawawalan ng jowa, nawawalan ng trabaho, nalulungkot. Sila yung nawawalan, feeling nila yung wala na sila, hindi na sila maganda. So yung best friend yung, ano ka ba? Yan. Ganito, Hype girls. mo. Tama. Yes. So, kami yon, roles namin yun. So, in my case, ang tawag nito, yung kumbaga sa paglipad, anong tawag doon? Nag-propel? Nag-propel? Launchpad? Wala ka bang ambag? Launchpad? Nag-launch! Nag-launch. At minus lang yung pad. Paki-edit. Wala ka na ambag. Baka pa-edit out ako dito, English kasi. Sorry. Na-launch yung career ko, specifically sa pelikula, directed by Wendy Rama, sa pelikula ni Ay de las Alas, which is Tanging Ina. Yes. So, para sa akin, as a best friend, yun talaga yung pinaka-iconic na nagampanan ko so far. And, in this generation of new best friend actors na parang laging sila yung kinukuha or komportabling kunin because they will really deliver. And they are perfect because they're very good. Because I know, you cannot play a best friend na flexible ang atake or versatile ang talent if you are not ganito kagaling na mga artista. Huy, nakakaano naman pagaling sa kanya. Uy, happy birthday, guys. Happy birthday pala. O, di umalis ka na. Hindi, nakakatouch kasi pag galing mismo sa... Bayad na to. Okay na to. Screenshot to tumapay. Hindi. This is the episode that I want this moment to be their moment. The most interesting character in a film, in a story. Hindi aandar eh. Hindi pwedeng puro bida lang. Yes. Ano gagawin ng bida? Ano, magsasalita siya mag-isa? Tama. Ayusin niya. Self-love. Oo, magsa-self-love. Which is pwede, pero sa totoo lang, kasing importante ng love team ang best friend. Tama. Masarap naman talaga. Parang gusto ko talaga maging best friend. Gusto ko Yes! So according to Direk Andoy, I've always been very reluctant. Kumbaga sabi niya, hindi ka nga dapat tinatawag na comedy star for all seasons eh. Dapat sa'yo reluctant star. Kasi ayoko talaga ng, parang okay na ako sa side. As long as dire-diretso. Yeah, ang gusto natin yan. Yan na rin na ang gusto ko ngayon. Tapos na-excite ako. Sinong ibe-best friend ko? Oh my God. So naging, yung mga una-una kong best friend, so Maricel Laksa, Cherry Pie Picache, oh my God, ang dami. Cool. Charlene Gonzalez sa TV naman. Regine Velasquez. As I said, ang pinaka-iconic is Ay de las Alas. Kasi yun talaga yung epitome ng pagiging best friend na kasama sa mga gimmick, kasama sa ups and downs. Yeah. Importante sa akin yung kung ano yung na-help sa akin ng Rowena character or best friend character. So that's me. Kasi nag-start ako as bagets na Pen Pen de Sarapin
Si Hiraya Manawari. As a child Child star ako. Hiraya Manawari ka? Oo, Hiraya Manawari. Yung ABS-CBN Foundation, yan, tinuhog ko yan siniskwela. Kumbaga yung parents ko, kasi only child ako. So, naging ano na lang nila na, anong gusto mo? Sasamahan ka namin. So, sinasamahan nila ako nung pen di Sarapin, taping, pati yung Calvento Files, tsaka yung maalala mo kaya noong araw pa. So, ibig sabihin, maaga yung exposure. Maaga po. Maaga talaga kong nabatid na talagang I love and I'll thrive in the industry. Pero, eto na nga, nung panahon na yon, uso ang mga PhilAm na mga looking. Sa ang TV, nag-audition ako doon. Tapos anong haba-haba, tapos biglang gagano'n lang kami, nye, paano mo naman ilalabas yung talento mo sa... Tapos, ligwak ako lagi. Nga ako. So sabi ng tatay ko, kung sisikat ka anak, sumikat ka na. Sa dami ng ginawa natin, sabi ng tatay ko. So, syempre nung time na yon, talagang ito yung labanan. Anyway yun, so nag-aral ako mabuti kasi tumatak sa utak ko yung sinabi ng tatay ko na ang uso talaga ngayon ganito. Hindi naman yung sinabing lantaran na ang pangit mo, anak. Pero alam mo yung hindi uso. Tsare! Yung kumaga hindi masyadong Hindi uso, conventional. hindi uso. Yeah. Unconventional. Yes, unconventional. That's a term na kung ano yung hindi ako, yun. Tsare! So at an early age, alam ko agad na batid ko, ang stocky ko pa, hindi ako ganun, malusog ako. Even sa Bali, talagang ang aga talaga na rejection sa akin, mga subscribers. Kasi mahahaba yung biya, so it's something na alam kong hindi ako magta-thrive as a ballerina. Kasi katakot-takot na pagdadayet. Pero bata ka pa noon. Yes, kasi ganun talaga ang, sa Bali noong time na yun. Hindi, I mean, ganun sa bahay nyo, sinabi sa'yo na, anak, hindi naman. Kumbaga, inupo ako. Kasi, round table din siya. round table ako. Doon ako, kaya sanay ako sa ganito. Charing. Harap-harap ako. Magdaanan na nito. Oo. Napagdaanan ko na to. Ganito nga yung table namin. Native. Charing. So, sinabi niya, anak, nasa exclusive for girls ka. Gusto mo ba ilipat kita sa labas ng exclusive for girls? Charing. Kasi, gusto mo ng education na maayos, I'll work for it, sabi ng tatay ko. O gusto mo tong buhay mo na nag-a-absent ako palagi, inahatid sundo, may exam ako, hindi ako nag-aaral, nagtitaping ako ng Calvento Files, si Nikki Valdez yung bida nung araw. Sa makatuwid, nag-decide ako that time. Pero, dahil kay Mylis Canapi, na teacher namin sa media arts sa Saints ko, kwinento niya yung buhay niya ng UP, BA Theater Arts, or CTA that time. Sabi ko, I want that. You want to be in the theater? Yes. I want it. Lahat ng mga tao, hirap pala mag-theater. Gano'n. Kasi nasa theater arts elective ako nun. So, nung binida niya yun, yung mga experiences niya, gusto ko yun. There. Alam ko agad. So, dalawa lang ang pinag-examan ko. Hindi, I mean, talent school. Yung UP. And then, of course, waiting for, syempre, di mo naman alam, pag naligwa ka, UST for Conservatory for Music. Pero hindi na ako nakarating dito dahil nga yung priority ko. At alam ko agad na natanggap agad ako. Oh, nag-audition ka. Yes. Pwede bang malaman kung anong in-audition? Floy Quintos na... So they gave you a material. Merong isang parang nagpaturo pa ako kay Connie Chua. Kasi may pagkababaylan. Si Miss Connie Chua po ang nag-workshop. TC ng workshop ng Hiraya Manawari. Yes. And then from there, may mga kumuha na sa'yo sa Yes, TV. si Kuya Andoy to be, Yes. siya ang unang-unang nagsabi. At dun din yung bumalik yung puso ko na umikot lang ako. Dito pa rin talaga ako sa showbiz. Sa pag-arte, sa pagkanta. Anong unang role na binigay sa'yo? I Heart You, pare. Best friend ni Regine Velasquez. There you go! Sino ba naman ang Regine hindi? Velasquez. Oo. Agad. Agad! Wow! Sige, Donna. Sige, game. Paano ka? Alam ko taga Baguio ka. Taga Baguio ako, ate. So, paano ka napunta sa Quezon City at nakapenetrate ka sa showbiz? Yes. Sumali ka sa contest? Sumali ako sa Funny One sa Showtime. So, mga time na yon, gumraduate po ako sa Baguio, pero ang probinsya ko talaga, Nueva Ecija. Tapos, introvert ako na bata kasi nabubuli ako, laki kasi ng mata ko. So, nung bata pa lang ako, ganito na siya kalaki. Hindi naman. So, parang hindi ko na, yung batang di mo na papangarapin talaga mag-artista, wala siya sa listahan mo. Hanggang sa ganyan. isip mo na naman, hindi na Misty. Yes, hindi. naman Ann Curtis. Hindi na re-represent yung mga normal-looking girls. So, nung nag-Baguio ako, ang ko naman nun, kaya ako naging theater actor, naka-survival mode naman ako kasi kailangan ko ng scholarship. Kailangan ko ng theater yung basta napadpad ako sa theater. Tapos napalitan ako may scholarship. Sabi ko, sige nga. Tapos yung amount ng scholarship na ibibigay, depende sa performance mo. Ay, gagalingan mo nga talaga ng bonggang-bong. Uy, saya na sana. Nag-doon na lang ako. Gagalingan ko talaga. Tapos sasayaw ako.
Combine ko lahat. Total, magdurusa na rin lang ako. Sasagarin ko na. Ginagalingan ko talaga. Tapos nakascore ako ng role noon. Ang kinuha nung theater namin, ginawa namin yung Reyna ang kulungkutan ng mga Reyna. This is Floy Quintos Yes, also. Floy Quintos din. Audition Tapos piece. nag-ano ako, Yolanda Cadiz, yan. Parang dyan na. Tapos tinanggap ko na kasi yung mata ko na-appreciate sa theater. Sabi ko, okay. Parang baka nasa maling lugar lang ako nung kabataan ko. True, So parang nahanap ko kung saan ako. So minahal ko siya. Kasi feeling ko, love niya ako. Ganun yung pakiramdam. Acceptance and Yes. celebration. Doon tayo kung saan tayo na-appreciate. Tama. Tsaka, sabi ko, saan ko dadalhin to? Ganyan. Tapos si ABS, nagpapa-audition ng season 2 ng Funny One. Yung season 1 kasi nila, lalaki lang yung pwedeng sumali. Season 2, pwede na daw mga Girls, girls, lahat. ganyan, lahat na pwede. Nag-audition ako kasi pinagtuturo na nila ako dun sa theater na pinag-graduatean ko. Saka 3 months lang, feeling ko na ituro ko na lahat ng alam ko. Binasa naman dun sa galing at sa alam. Oo. Pang one sem lang po ako. Wala na. Match na tayo ng students. Okay. Hintayin kita dito! Hindi ako alis dito hanggang hindi ka dumadating! Magkikita tayo! Wala tayong closure! Yung time na yun, parang ginagawa ko siya for the sake of may ginagawa ako. Ganon lang. Parang paisa-isa. Kasi ang goal ko nun, paisa-isa lang din. Sabi ko, Mag-play ka ng character? magpe-play ako ng character kasi feeling ko yun yung edge ko ng time na yun. Kasi yung mga kalaban ko talaga, mga stand-up comedian. Sila James Caraan, yan. Comedy Manila, yung mga yan. yes. Sabi ko, So, ginagawa na nila talaga to. professional na sila. Tapos, si Miss Linggitan, ano siya. Narinig kong sinabi niya, yung Donna, parang ano to ang atake niya, best friend ng mga bida. Gumanon! Gumanon siya. Tapos after noon, ayan na, Kuya Vong, first film, ganyan. Kasi kasama niya ako, sidekick niya, best friend niya, ganyan. Anong movie ni Vong? Only Life. Excited ako marinig. Saan ka ba natagpo? Grabe, nakikinig ako sa iyo talaga namang ang mga life nyo, ang mga ginugusto ko dati at frustration ko dati. Kasi sa amin, kasi nga dahil Sa Cebu ba to? Lanao del Norte po Lanao ako. del So Norte. talagang probinsyang-probinsya sa Mindanao. And ang mga ganito nga mukha ay walang representation sa TV. Kaya hindi talaga pinapaniwalaan ng artista, ganyan-ganyan. Hindi ka maging artista. So yung dream ko, ano lang talaga, secret lang akin lang. Pero ang unang hunger ko talaga, nalaman ko na gusto ko ng acting, is sa mga role play sa mga school. Yung, okay, kahit science project, magro-role play kayo. Ano ba, paano ba gumalaw ang chlorine? Ma'am! Paano gumalaw? Paano umarte ang potassium? Paano nga ba? Siyempre, inaral ko magano'n. Charot. Hindi, pero gano'n, doon ako nag-start na parang, ay, gusto ko to. Tapos para ako yung bida. Photosynthesis. At sa Caterpillar. Photosynthesis. Hindi, kasi gusto ko pala, doon ko na gusto ko umarte. Tapos, para ako yung bida, dapat ako din ang scriptwriter. At umabot na talaga kayo sa ganitong level? College ako, alam ko na gusto kong maging Showbiz. artista. Yes. Gusto ko talaga makapasok kasi laking ABS talaga ako, Hiraya Manawari. Oo. Yun talaga. Hiraya Manawari is a knowledge Bayanihan. show, parang Values siya, di ba? values. Yes. Pahina. Yung mga Siniskwela. Filipino values. Siniskwela science. Apple, huli na yan eh. Oo. Mga ano na Paano tayo, niya yan? teenager. Yes. Nung wala sa circle ko na may, gusto mo din bang mag-artista? Wala sa ganun kasi layo ko nga. Hindi talaga nila wala inisip talaga. na mag-artista ka. Wala. Anong mga naiisip nilang mangyayari sa'yo? Ano ako kasi... Butterfly. Hindi, sa family kasi namin marami sa marami nagtatrabaho sa medical field. So, ano ako, pinoject na nila, mag-nurse ako sa Middle East. Hindi, mag-nurse ka. Ng parents mo. Hindi talaga kasi ko, sige, magpapakabait na lang, maging mabuting anak na lang ako, okay naman yun. Dulaang Atenista ata ang tawag sa, namin, sa theater. Sumali ako, pero dahil... Dulaang Atenista? Dulaang, Xavier University, Tinaya de Cagayan. Okay. Nung third year ako. Kaso, sobrang So, Atenista ka pala? Medyo, minsan. Ano ba ngayon? Ateneo. Nakakatawa. Arneo. Depende. Ano ba ngayon? Kasi dahil wala akong oras mabigay sa rehearsal, ang binibigay sa akin, number 3. Hindi pa yung number Turista, number 1. Yung pwede, wala ka sa rehearsal. Oo. Ako nung nakapasa na, nagtrabaho ako sa... naging nurse talaga. Okay. Tapos,
nalaman ko na yung Star Magic Workshops pupunta ng Davao. Sabi ko, ay, yung showbiz na lumalapit, ganun yung thinking ko. Sabi ko, Davao, tapos workshop, pwede. So pumunta ako ng Davao, nag-leave muna ako sa hospital ng 1 week. 1 week lang siya. Pero naramdaman ko talaga, ganito pala yung pag-aarte. Sino nag-facilitate? Direk Ryan Carlos. Wow. Siya talaga nagbuhay sa kasi, ganito pa ginagawa ng artistas. Unang mga artistang kasi di ba pag graduation, pag matapos mo na, ipapaarte ka nila with artists. So, Miss Malu Crisologo. Wow. Ginawa namin yung tanging yaman na Ansam. Ako yung yaya ata doon. Confrontation. Yes. With Thao Reyes, Roxanne Ginos. Alam mo mga artista. So, yun yung pinakaunang tas binulungan ako ni Direk Ryan na kung gusto mo talaga, itry mo yung Manila leg kasi yun 17 sessions. So you're in Manila now. You went straight to ABS. You went straight to the workshop. Yes. Ang plano ko, Saan ka tumira? 1 week training. 1 week training sa National Kidney. Every Saturdays lang ang workshop. Tapos nakitira ako Hindi natuloy. Hindi natuloy. Hindi Puro natuloy. workshop. Kasi, pero nakapag-enroll. As in, enrolled. Okay. Kaso, nung first day ng training, yun yung audition with Mr. M. Naku, nahati ka. priorities. Yes. Oo. So, ang prayer ko, sabi ko, Lord, unahin kasi Mr. M. Kung makapasok ako, alam ko na saan ako. Kung hindi, okay na din. Alam ko na din kung saan ako. Pinagdasal mo to? Pinagdasal. Tapos nakuha ako Oh my God! Mr. Tapos ganyan talaga, yung mga nakikita natin sa TV, yun yung mga audition na walang talent, madam. Pinakaano ko kay Direk Bobot din, yung Love You, yun yung pinakaunang regular ko. And your role was a best friend? Ni Alexa Ilacad. Yaya niya doon. Na maraming opinion. Yes. So ikaw ang laging nag-a-advise? Yun yung pinakaunang regular ko sa ABS. Pero ang pinakauna is Regal Shockers sa TV5 ba yun? Under Direk Ryan, kinuha na din ako. Ako yung yaya na pinatay sa pool ng 3 a.m. ng unanong Green Monster. So alam mo, buong line, nakasama ko dun si Sweet Lapus. Oh my God, ang sarap ng mango mint. It's so minty. Ang refreshing ng cucumber mint. It's so minty. So it's so laway. Ay, sorry. So, isa sa mga ino-offer ng Bahay Tanglad are these, they call them street foods, pero ang social like that one. Yeah. You have tusok-tusok na cake yan. But using tanglad. Tanglad lives. Charing. Ito din. Ayan, ganyan. Oo, silang tatlo. Ang sarap. Mataas ang budget ko. Ang sarap na to. May kanin kayo? Charot, joke lang. Tinapa cheese stick. And this is the... Adobo flake spring roll. Oh. Grabe yung adobo flakes. Wow, ang sarap ng food. Bahay Tanglad, thank you so much. These snacks are really Empowering. Heartwarming. empowering. Inclusive. And so inclusive. So, ngayon na na-share na natin kung paano tayo nagsimula and paano tayo na-introduce sa pag-play ng best friend roles, let's talk about our first best friend or yung best friend na tumatak sa inyo. Ay de las Alas. Noong una kami nagkasama ni Ay de las Alas sa pelikula ni Rosana Roses, yung, forgot the title, pero si Rosana Roses ang bida. Siya yung best friend ni Rosana Roses. Ako naman, yung manghuhula, yung role ko naman, by the way, may manghuhula roles din tayo. Manghuhula doon sa bar. Tapos meron na kaming eksena doon na magkatabi lang kami. Pero, hindi naman talaga kami yung characters na talagang nag-relate. Pero syempre, Ay de las Alas na siya noon. Ako naman, rakitera lang from the theater, ganyan. Tsaka, friends ko na rin kasi sina Eric Kison who directed that film. Tsaka napanood ko siya live sa Music Box. Tapos tawang-tawa ako sa kanya na halos nahuhulog ako sa upuan ko. So nung nakita ko siya sa in-person na starstruck ako, after mga ilang years, nagkita kami ulit. Pero this time, best friend na niya ako. Because of Derek Wen, ilo-launch na si Ai as a star for Tanging Ina.
si Direk Wen, siya yung director namin sa mga soap, di ba? Si Direk Andoy, na pinasok din ako kay Direk Wen. Uge, gagawa kami ng launching movie ni Ay de las Alas. Ikaw yung best friend, ha? Tapos sabi ko, totoo, Direk? Pero may takot. Natatakot ako. Kasi parang, paano yun? Hindi naman ako sikat. At the same time, wala kaming relationship ni Ay. So, ang dami kong emosyon. Civil lang. Okay, ganyan. Hi, Ay. Miss Ay. Kung ano man yung tawag sa kanya, yes. Okay. Tangi na eksena. Quiet ka lang. Nag-costume ka, nag-makeup ka, nagbasa ka ng script, or sinundan mo yung dictation. Sindarakon kasi dictation eh. Tapos nagsusulat ng script yun na, ito, gagawin mo. Kayong dalawa, okay. Nag-throw lines kami, tapos upo na kami. Yung double niya, nasa kaliwa ko. Si Ay nandito. Tapos ito yung double. So, syempre, since quiet lang ako, observe lang ako. Napansin siguro ni Ay na tinitingnan ko yung double. At saka siya. Tapos sabi niya, Uge, tapatin mo ako. Tingin ka sa double ko. Tingin ako. Tapos tingin ka sa akin. Tingin ako sa kanya. Ganyan ba talaga kahaba yung bata ko? Nakakatawa naman yung breaking of the ice. Grabe. For some reason, dahil siguro sa makeup, sa ayos, ang haba din talaga ng bata. Tapos hindi ako nakapasagot. Gumanon ako. Ayun, na-break na yung ice. Tapos naging na kami. Parang open na kami. Tapos after nun, mga sumunod na scenes, nagtatawanan na kami kasi natatawa na siya sa itsura ko. Ang drama-drama mo naman, girl. Kumain na nga lang tayo. Ayokong kumain. Busog pa ako eh. Iti-treat kita. Oh, sige. And from then on, nag-up and down yung friendship namin. Nagkaroon din kami ng moments na we did not understand each other. Tapos nung nagbati kami, super iyakan. Tapos mas tumiba yung friendship. Hanggang sa with or without projects, we really connect. So we really became BFF. So we call each other BFF. Yun ang friendship role ko or best friend role ko na I think I will never forget. Siyempre, nung unang-una na sabi ni Kuya Andoy, mag-audition ka bakla, pumunta ka doon, magpakita ka, ganyan-ganyan, chururot, ganyan. Si Regine Velasquez yung best ko, ha? Talaga ba? As in, ganun. My God! Ako ang director, kaya, I mean, yung fun na si Kuya Andoy, si Direk Andoy, Direk Mark. So, parang ang fun. Tapos, ang second unit pa ng Direk Joy. So, parang sabi ko, ang fun. Parang gusto kong matuto. Hindi ko na nalaman ng mga nag-audition doon. Basta pumunta lang ako doon, tapos parang suntok sa baka formality na lang. Parang ganun nga. Wow! Naiganon na ni Kuya. Naikoryo na. Ang laki nito para sa akin, pero parang iniisip ko nga na, okay, ito na yung pagkakataon ko na after years of training, tapos meron kang na-imbak na namatay na pangarap na ngayon bubuhay. So, yan ang mga backup ng alalahanin nyo, galing pa siya sa pagkasadlak sa Hiraya Manawari. Grabe talaga to. So, yung unang araw, syempre, mo? unang araw namin vegan. Kasi pilot episode. So, syempre, una mo nakita siya, ano ka na yung parang, okay ka lang, kaibigan ka. Reaction mo sa kanya nung nakita mo siya? Friendly yun eh. Friendly siya. At saka, pag napatawa mo siya, wala nang katapusan. Yung gusto ko nang umuwi. Ganun siya. Pagka, nagkaroon kasi ako ng second time ng best friend kami sa Yours Truly, Shirley. So parang, meron akong, na-compare ko siya noon, tapos na-compare ko siya yung itong pamilyada na siya. So, yun, yung unang-una, syempre, grabe yung hindi ko kinakaya yung best! Alam mo ba? Tapos yung, ganun yung parang kung gusto mong humingi ng kape, bibigyan mo. Yung ganung sobrang serving. Service ang ibibigay mo sa kanya. Tapos, syempre, taping siya. So, 3 times a week, MWF ng walang palya, best friend ka. So, kahit saan siya magpupunta, mula vegan hanggang Marikina, mula boiler hanggang lahat, lagi kang kasama. Join si character BFF. Laging may call. Sabi sabihin, pag join ka lagi. Pamilya, ano talaga? Kubra, yes. Pero God is good, God is good. Ang pinaka-paborito ko sa ganyan, yung in-between takes. Right. Yung parang may inihintay na ilaw, so Right. upo kayong Set ganyan, up, yeah. tapos wentuhan na, tapos hanggang sa love life na. Nung time na yun, galing ako sa isang napakasakit na
break up noong mga panahon na yun. Siya naman noon ay talagang happy na, waiting to be, kasal. Yes, Wedding season nila ni Kuya Ogie. So, ang mga Opposite ang pinanggagalingan niyo. Sa kwentuhan mo ko, habang inaayusan siya ni Kuya Richie Chan. Inaayusan siya, Gusto niya na tinatransform. anong kwento, Anong kwento, balita. kulang na lang, magaganong-ganon ka. Tapos pag natatawa mo siya, okay na yung araw mo. Masaya na yun. So, siya din, ay pag tumawa na siya, di ba 12 yung uwi mo? Oo, kasi Aabot tayo ng 12. palatawa kasi siya, so hindi natutuloy yung eksena. Kasi, Yung gano'n. Oo. Si Kim Chu. Si Kim Chu talaga yung isa sa... Yung mga yan, naging ninang ko sa kasal si Ate Ogie to. Si Ate Regine. Yes. Tapos naging entourage ko si Kim. Tapos itong si Kim, mahilig din kasi siya. Chinese New Year, Christmas, may concert siya. Ini-invite niya yung mga close friends. So parang nasa-solidify. So nakakatuwa dahil nagkakaroon ka ng on and off screen best friends. Right. But one thing that natutunan ko, hindi porket you had a heart-to-heart talk last taping, you will expect the same energy and the same vulnerability sa best friend. Kasi you will just failed and ba't siya ganun? Pagod siya? Or, kasi meron siyang pinagdadaanan. So, may mga ganung, hindi rin para ma-judge, napakasungit naman ito, parang moody. May mga ganung temperaments talaga sila na kahit Hindi ngayon, always happy. kahit ngayon kung sino makatrabaho ko, I will just equate with your energy because hindi ko naman alam kung anong pinagdadaanan. So, hindi naman pwedeng laging, ako yung best friend, kailangan lagi kitang pasayahin. Kailangan lagi kitang lalapitan. Kailangan lagi kong i-up yung energy mo. Baka minsan kailangan Space. Yes, space. Naku ate, Charing, ikaw ang sagot ko dito. Ako ba? Oo, 10 Little Mistresses ito. Oh my God! Hindi tayo best friend, Galing. pero tayo ang partners. Kanang kamay, ganyan. Oo. Alalang-alala ko yung araw na pinag-audition ako ni Nanay Omar para dyan. Kakagaling ko ng derma at panay, ganon-ganon pa yung mukha ko. Bagong pre. Oo, bagong pre ko talaga. Ganyan, ang role, kanang kamay ni Uge. Ay. Ganun talaga. Ang ate Uge, hindi pa natin naikwento ate na hinihintay kita sa labas ng Peta Theater. Yun, Yung kabataan ikwento mo. Ikwento mo. Nung nagte-theater pa ako sa Baguio, tapos syempre nabubuo na nga yung pangarap ko na gusto ko na itong ginagawa ko, ganyan. Syempre may mga tao kang ilo-look up na after ng Night Mother, So, from Baguio, nonood ako. bumiyahe siya. Sama niya yung ex niya. Sino to? Malaki akong kilala ex niya. Inabangan niya ako sa labas ng PETA. Yung buong Yung group grupo namin niya na umakyat ng Baguio. Tapos meron siya ng yung Instax Instacam. na camera. Instax, ganyan. Sabi ko, ay, ang ganda, ang ganda. Kunin mo kami. Tapos kinunan niya kami. Tapos, akin na lang. Tapos binigay niya. So, that was our first meeting. Tapos cut to So, yung ang Yes. laki-laki nung Oh 10 my. Little Mistresses for me, imagine. Yes, Yung audition yes. pa lang, sabi, audition ka ng kamay ni Uge. Sige po, kahit gano'n yung mukha ko. Tapos, Ay, ganun yung sitwasyon. akala ko naman, tomorrow or 2 days from now or next week, kailan po, Nay? Ngayon na. Paano po? Online. Nandito si Direk June, naghihintay. Ano ba yun? Bakit nagugulat ka? Ganyan. Tapos online ako. Nanay Omar, tapos Direk June. Tapos basa, ganyan. Tapos humingi ng iba't ibang atake, gano'n. Oo. Tapos na. Oo. Yung kaba ko talaga. Tapos hintay ako ng mga 2 to 3 days, nag-confirm. Sige. Kasado. Yes. Go! Oo. Go na. Tapos punta kami ng Subic. Hindi ko alam paano ko kakausapin si Ate Uge. May mga eksena tayo ate na tayong dalawa lang yung nandun. Oo. Tapos doon ako kinakabahan sa mga eksena na yun. Talaga? Kasi syempre makaka-eksena mo yung idol mo. Sabi ko, paano ba to? Paano ba ginagawa to? Ganyan. Kahit na ang lamig-lamig dun sa accommodation, pinagpapawisan ako ate. Tapos unang small talk natin ate, yung tungkol dun sa Instax. Yes. Because sabi niya sa akin, Ate Uge, sabi niya, alam mo ba na nanood ako ng PETA, yung play mo. O tapos, ako yung yung nagpicture ng, oh my God, ikaw yun? Diyos ko, yung picture na yun, na kinunan niya, iniingat-ingatan ko, nasa ref. Ayun. Miko. Siyempre, hindi ko matandaan yung itsura niya na, yung Tsaka itsura niya, gabi pa yun na ate. Tapos hindi ko na matandaan yung itsura niya nung time na college siya noon. College ka pa College. noon. Tsaka nung artista ka na. Kasi ang itsura mo nung college ka, mukha kang suplada.
hindi ko akalain magiging artista at co-actor ko. Sobrang yun yung parang Grabe yung connection. 360 siya. Sabi ko. And then, Full circle. After that, tuloy-tuloy na yung projects namin. Nandito ka na naman! Nandito ka na naman! Kikita na kami ganyan. lagi. And there are moments na may role that's supposed to be for me, I'm not available, siya. Wow! Diyan natin pag-uusapan sa next chapter. Next episode. Ikaw pala ang natawagan doon. Wait, we have to Actually, pumunta ako dun sa... we have to listen to White Tanglad wine. Oras na para sa beer. Actually, pupuntahan ko mamaya, yun yung kinancel niya para matuloy ito.